Hello guys! Welcome back to my channel! For today's video ay circular saw ng Powerhouse ang ating susubukan. At eto na yan. Ang model number ng circular saw ng Powerhouse built top ay PH-CS-7 with auxiliary handle, outlet, soap grip handle at 1,350 watts and 220 volts na siya. At ang kanyang blade diameter ay 185 mm. At ang kanyang no load speed 5,000 RPM. At ang kanyang rated frequency ay 60 Hz. Buksan na natin ang box. Wow, eto na ang ating Powerhouse circular saw. Ito ang laman ng box. Meron siyang warranty card at isang instruction manual at 2 pirasong carbon brass at isang Allen wrench. At meron din itong circular saw guide. Ayan. At meron na siyang kasamang blade. Ang size ay 185 mm by 25.4 by 24 teeth. Ayan. At eto na ang circular saw ng Powerhouse built top. Basta naka Powerhouse, kaya. Ayan. Ganda oh. Yung kanyang handle, gawa siya sa rubber. Kaya ang sarap niyang hawakan. Komportable ka kapag magkakating ka na. At ito naman yung kanyang safety cover. Gawa siya sa hard plastic. At ito naman yung metal base plate. Sa pag-adjust ng metal base plate, dito yan ina-adjust. Kung gusto mo ng 45 degree, ito. May mga nakasulat na number dito. 45, 30, 15, and 0 degrees. Adjust natin sa 45. Ayan. Then, ilalak natin dito. At ilalak din natin dito sa kabila. Ayan. Naka 45 degrees na siya. At ito naman ang adjustment kung gaano kalalim ang gusto mong i-cutting. Ayan. Then kapag nakuha mo na yung gusto mong lalim na cutting, pwede mo na siyang i-lock. Yung kanyang cord ay may habang 6 feet. At ilalagay naman natin yung kanyang circular saw guide. Ayan, dito lang oh. Then ilalak natin dito. Ayan. At ngayon naman, lalagyan na natin ng blade. May arrow dito, papunta dito sa kaliwa. At yung arrow ng blade, papunta din sa kaliwa. Ibig sabihin, ganyan yung position niya. At ito naman yung spindle lock. Kapag nakalock ang spindle, hindi natin magagalaw yung kanyang spindle dito. Kapag ikakabit na natin yung blade, pipindutin natin itong lock para mabuksan natin yung washer. Ayan. Ito yung kanyang screw. Then yung kanyang washer. Ayan. Then ilalagay na natin yung blade. Ganito lang ang paglagay ng blade. Ayan, yung arrow ng blade papunta sa kaliwa. At yung arrow dito ay papunta sa kaliwa. Susundan lang natin yan. Ayan, ganito lang ang paglagay. Then, kapag nailagay na,
pwede na natin ilagay yung washer at yung screw. Then ilalak natin. Tara, magkaka na tayo ng kahoy at mga plywood gamit ang circular saw ng Powerhouse Built Up. Basta naka Powerhouse, kaya! Bago kayo mag-cut, i-double check muna kung naka 90 degrees yung base plate at saka yung blade. Yan, para siguradong diretsong-diretso ang cutting. Magkakat ako dito ng 2x3 na kahoy at isang 3/4 na plyboard. Isaksak na natin dito sa Powerhouse extension cable. Ang bilis talagang mag-cut ng kahoy kapag ang gamit natin ay circular saw ng Powerhouse Built Up. Yan guys, oh, tingnan nyo. Ang dami ko nang nakat. Ang susunod naman natin ikakating ay yung plyboard na 3/4. Ito naman. Ayan, no, iskwaladong yung cutting niya gamit ang ating circular saw guide. At saka yung cutting niya malinis din, lalong-lalo na kapag ginamitan ko pa yan ng 60 teeth na talim. Kasi yung gamit kong talim ngayon is 24 teeth. Ngayon naman ay magkaka tayo ng 45 degrees dito sa plyboard. Ito na ang nakating natin na 45 degrees dito sa plyboard na kahoy. Ayan. Ang ganda ng pagkakating niya, oh. Pinong-pino. Pwede. Ang galing talaga ng Powerhouse circular saw. Ang masasabi ko lang dito sa circular saw ng Powerhouse Built Up ay napakaganda niyang gamitin at malinis yung cutting niya, lalo na sa straight cutting, at maganda rin sa pang-cut ng 45 degree cutting. Ang maganda pa sa paggamit ng circular saw ay napapadali at napapabilis ang trabaho. Hindi ka na maglalagare. Kung gusto nyong mag-order ng ganitong power tools, ilalagay ko sa description box below kung saan kayo pwedeng mag-order. Pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada,
or mag-message lang kayo sa kanilang Facebook page. Basta naka-powerhouse, kaya! Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye!